kaso laban kay Federico, mga kaibigan, kung saan binabanhora ang pamilyang ito, mga kalingap. Tara sa loob. Tayo pa mga kaibigan. Camarines Norte Provincial Anti-Cybercrime Team. Diet. Yun, meron na ako. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat, ano? Welcome to my YouTube channel. At andito po tayo, ano, para mag-vlog po ulit, ano. At ang ating tatalakayin ngayon ay yung tungkol sa promulgation, ano, ng kaso na isinampa ng tatay ni Beyonce kay Lolo Pedring. At marami na rin pong nag-reaction dito, ano, isa na si Kuya July at nanood po tayo sa kanya, no. Pero i-vlog pa rin po natin, ano, at bibigyan natin ng konting reaction ito, ano, para mas maraming makapanood, ano guys. Para kumalat at para maipaalam natin sa mga EDSA na talagang gumagalaw na, no, umuusad na ang kaso ng family ni Beyonce kay Lolo Pedring. Pero bago ang lahat po, ano, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. At ganun din po, ano, ang mga kasamahan nating mga reactors ng Kalingap, ano, yung mga legit. Ito po ay yung sa grupo ng Vios, ano, sa pangunguna ni Jubilito TV at ng Karipa, ano, sa pamumuno naman po ng ating Boss B. At lalong higit po, ano, sa aming samahan ng mga reactor, ano, na sa pamumuno ng aming presidente na si Ma'am Marie Pineda. At ayun na nga po, ano, at simulan na po nating manood sa vlog ni Dr. Lab. Ito po, kinuha ko po itong clips na ito, no, para malaman natin, ano, kung totoo ba itong napanood natin kay Doc Lab or gawa-gawan o vlog lang ito ni Dr. Lab, ano. Pero parang totoo naman ito guys, ano, kasi sa pag-uusap nila papunta doon at sa pagbalik ay talagang yun pa rin ang kanilang pinag-uusapan, ano guys. At ito po, panoorin na po natin guys. Mismo ako, dalawa tayong dinalhan ng supina, yan o. Dinadalhan kami mga supina na. Yan, biglaan, ano. Nagulat tayo kahapon. No, mga taga, ano na yun, taga COC na yun naghatid. Mga taga Clear of Court. Sana po sila po ay nakareceive din po ng kanilang sulat, love letter, mula kay Papa Hall of Justice. Yan. Papunta na kami kasi ang hearing namin alauna na ngayon. Ang hearing namin ay alas 2. Alas 2 po ang hearing namin. Pagbiyahe kayo mga 15 minutes, so nandun na kami sa Hall of Justice. Mga ka-EDSA, ito na yung inaantay nyo. Matagal nyo nang inaantay na kasagutan at mga ano, yung mga kahilingan nyo na tayo natin ang bandera ng EDSA. Wala naman sabihin dito.
Tatawagin lang naman yung nasasakdal at yung complainant. Ikaw si nasasakdal, ikaw sa complainant, at tatanungin ka ng korte, sinabi mo ba ito? Ginawa mo ba ito? Galing ba sa bunganga mo ito? Ganun lang naman. Hindi po naman may tatanggi kung may ebidensya. Hindi. Ang ano lang naman sa promulgation kasi, tatanungin ka lang, guilty or not guilty. Siyempre, tinatanong lahat. Yan ang sa promulgasyon, yan ang ginagawa, promulgasyon. So, sige po, samahan niyo po kami. May punta kaming hold of justice, Lipade. Kompleto kami ngayon. Kompleto kami sa kompleto kami sa mga gamit at mga dokumento na kailangan ipresenta. Nandoon naman na sa aming piskal. Yung piskal na nagtatakbol sa kay Pade. At ako ay kasama dahil bilang witness nila ni Pade. Salamat po, samahan niyo po ako. Kami dito sa laban namin ito. Natapos din. Natapos din ginagawa namin, mga kalingap. At tapos na po ang promulgation namin. Problema, paano yun, Padi? Parang walang dumating yung kalaban natin Maulan yata. Kaya hindi nakarating. Naku, patay tayo dyan. Baka mawawarat yun. Hinahanap ng judge yung kalaban mo, Padi. Bakit wala? Maulan daw ay. Ang sabi daw ay, hindi ko alam nakikiusap yung isang abogado na magbigyan ng isa pang hearing kasi baka daw hindi nakatanggap ng notice. Yung kalaban nila Pade. Yung motion ng isang abogado na kung pwede daw pagbigyan pa ng isang hearing. Dahil hindi dumating ngayon sa promulgation. Kawawa. Ano kasi? Akala ko magaling ka. Hindi ka naman pala magaling, hindi ka umatin Patay kang bata. At ayun guys, napanood natin yung vlog ni Dr. Lab, pero merong hindi talaga umattend nung promulgation na tinatawag kasi hindi sumipot po ang Lolo Pedring. Bakit kaya po hindi siya sumipot siguro wala dumating sa kanyang subpina na galing sa doon, kaya hindi siya nakasipot. Or pwede rin naman na talagang hindi siya pumunta kasi ewan ko, hindi natin alam kung anong kanyang dahilan. Guys, siguro natakot si Pedring or talagang wala talagang natanggap na subpina or bahala na siya guys kung ba't hindi siya dumalo doon sa promulgation na yon, na sayang naman nagkaharap na sana sila ni Tatay Viran. Nung mga una-una kaya bang-yabang niya guys pero ngayong dumating na yung time na para pumunta siya sa daet ay hindi niya nagawa. Bakit kaya guys? Maganda sana kung nagtagpo na sila ni Tatay Biran baka kung sakaling humingi siya ng tawad mapatawad pa siya ni Tatay Biran. Di ba? At alam nyo guys isa palang kaso yung pinunta ni na Dr. Lab at Tatay Biran doon yun ay yung isa lang na kaso na isinampa ni Tatay Biran wala pa dyan yung kaso na isinampa ni Kuya Val at saka ni Beyonce. Guys,
maraming kaso yung isinampa nila. 3 tao bali ang nagsampa ng kaso kay Lolo Pedring. Pero nauna ata umusad itong isinampa ni Tatay Biran, guys. Kung umabsuelto man siya dito, ay meron pang susunod, yung isinampa naman nitong si Lady Biancy natin. Yung todo-todo talaga ang paninira niya dito, At nasundan pa yan, ay yung katatapos lang ng dibo ni Biancy ay binanata na agad niya, di ba? Na sinabihan na mukhang bakla si Lady Biancy natin. Ewan kung anong klaseng mata ang meron itong si Federico, guys. At ayun, natutuwa tayong mga EDSA kasi kahit papaano umuusad na ang kaso laban kay Pedring. Siguro matitigil na to saka mabalahura sa ating Lady Biancy. At yun naman ang ating pinaka-iintay na panahon, yung umusad talaga ito at mabigyan ng katarungan si Lady Biancy natin sa pambabalahura nitong matandang ito na walang kinatandaan, guys. At ayun guys, talagang hindi pumunta si Federico doon sa hearing at sinabi ng isang abogado doon na pagbigyan daw ng isa pang hearing baka kasi hindi nakatanggap ng letter ng subpoena si Federico. Siyempre mabait siguro yung fiscal doon kaya pinagbigyan po at nag-set sila ng second hearing para dito sa kaso ni Pedring. At ito po pakinggan po natin yung naging sa vlog ni Dr. Lab kung kailan po yung susunod na hearing ng kaso ni Federico. Ito po, panoorin po natin, guys. Kung saan man banda sa Valenzuela, doon yung pupantayan kasi doon namin in-address. Ikaw man na nagbigay, baka mamaya hindi ka mag-attend sa pangalawang hearing. Ang alam ko, pangalawang hearing ay naman, December. At ayun guys, sabi ni Dr. Lab, ang second hearing daw ay sa December. Grabe, magpapasko pa naman yun, Grabe na yun. Magpapasko ay talagang itong si Pedring ay may kaso pang atidan, ng hearing itong si Pedring. Grabe ito. At siguro hanggang dito na lang po ang ating konting pag-reaction dito sa naging vlog ni Dr. Lab, kung saan pumunta sila doon sa promulgation ng kaso ni Lolo Pedring. Po. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.